painting na ito sa authentic. Pakiramdam ko ay may sobrang gandang klase ng pagkopya na ginawa sa mga sumunod na henerasyon. Isa pa, posibleng na-produce ito sa panahon natin. Bukod dito, baka isa itong produktong binibenta online. Baka hindi $15 ang halaga nito, sabi ni Wyatt Johnson. Sa parehong oras, tumingin siya sa auctioneer at sinabi, "Binibini, hindi ko sinusubukang sirain ang kredibilidad ng auction house dito. Nagsasabi lamang ako ng katotohanan, sana hindi niyo ito alintana." Ngumiti ang auctioneer at sinabi, ayaw rin ng mga auctioneers na maglakas loob na i-confirm ang authenticity nito. Lumalabas pa lang matagal na panahon nang nahati sa dalawa ang authentic na painting. Dati akala ko ay isa itong painting na nakopya ng maayos, kaya hindi nang ahas ang mga appraiser na kumpirmahin ang authenticity nito. Lumalabas pala na hindi na namin kailangan i-assess ang kalidad nito, at pwede nating direktang sabihing hindi ito authentic. Ngayon, malinaw na ba sa lahat ang tungkol dito, ang painting na ito ay hindi nagkakahalaga ng $15. Sinabi ni Wyatt nang may pagkamuhi. Pagkatapos niyang sabihin yun, pinuri siya ng maraming tao. Eksperto, isa talaga siyang eksperto, hindi na kailangang pag-aralan ng binatang ito ang authenticity ng The Rocky Mountains, Landers Peak. Direkta siyang nagsabi ng isang bagay na nangyari sa nakaraan, at kaya niyang patunayan ng direkta ang genuinity ng painting na iyon. Masasabi nating mas higit na mahusay ang kanyang nalalaman kaysa sa lahat ng nandito ngayon. Sinasabi ng lahat na palaging may isang taong may pambihirang talento sa batang henerasyon. Hindi namin sukat akalain na mayroong napakahusay na appraiser sa NIAMI. Lalo pa sa mga eksperto na paborito ang mga antigo. Sa sandaling iyon, tiningnan nila si Wyatt ng may paghanga. Naguluhan sila sa authenticity ng The Rocky Mountains, Landers Peak. May ilan pa nga sa kanilang handang magbid para doon. Pero ngayong may sinabi si Wyatt, para paalalahanan sila, talagang ang pambihira siya. Ang lahat ay lubos na nagpapasalamat sa kanya, kung sa bagay pinaghirapan nila ang pera nila. Kung makabili sila ng peke, medyo maiinis sila doon. Nang marinig ang sarcasm na pahayag ni Wyatt, si Jake Surrey, na nasa tabi niya ay tumawa din ng mapanghamak. Malakas siyang tumawa, talagang ang tanga ang live-in son-in-law na ito. Sa tingin niya ba ay makakakuha siya ng magandang binipesyo dito sa mountaintop auction? Dahil dito, pinapahiya niya lamang ang kanyang sarili. Hinayaan pa niyang magpasikat si Wyatt ng mga sandaling yon. Natakot ako sa kanya ngayon lang, pero mukhang hindi ko kailangang matakot sa tanggang ito. Hindi ba, sa mga oras na iyon, ngumiti si Rosalina Iswell, at sinabi din, Master Johnson, kung may pagkakataon ka, nais mo bang bisitahin ang mga na-Iswell? Baka pwede kang maging special appraiser ng mga na-Iswell kung iisipin ang iyong nalalaman. Bahagyang ngumiti si Wyatt pero hindi siya nagsalita. May kunti nga siyang kaalaman tungkol sa assessment ng mga halaga ng mga bagay. Pero hindi siya isang eksperto, ngayong gabi, maswerte lang siya. Sa kabutihang palad, alam niya ang kwentong yun. Kung gusto ng iba na i-hire siya bilang isang appraiser, wala talaga siyang kahit anong ganoong kasanayan. Gayunpaman, ang lahat ng tao mula sa upper class ay tumingin sa kanya ng may paghanga sa sandaling yun. Marami ring babae ang tumingin sa kanya nang may ningning ang kanilang mga mata. Medyo maganda ang pakiramdam na yon, lalo na't mataas ang tingin sa kanya ni Rosalie. Pakiramdam niya ay may tsansa siya sa kanya ngayon. Sa sandaling iyon, may random na lalaki na tumawa at sinabi, nga pala, hindi ba nag-alok ang live-in son-in-law ng $15 ngayon lang? Lady, kung hindi mo isisigaw ang presyo ngayon, hindi mo yan maibebenta sa $15 kung sakaling pagsisisihan niya ito. Malakas na tumawa ang mga tao doon, na puno ng malalakas na tawanan ang lugar na yon. Kung wala kang alam tungkol sa mga antique, huwag kang pumunta sa auction. Sinayang mo ang oras at resource, paano ka makakakuha ng mga magagandang binipesyo sa halagang $15 lamang? Bakit hindi ka nalang bumili ng lotto tickets, mas malaki pa ang tsansa mong yumaman sa ganoong paraan? Talagang mayroon ng lahat ng klase ng tao ngayon. Paano nagkaroon ng invitation card sa isang auction ang mukong na ito? Talagang mas mababa na ngayon ang kalidad ng auction na ito. $15 lang ang halaga ng lot na ito, sinisira talaga nito ang anticipation ng prescribed minimum value. Umulan ng panunuya at pagtawa doon, naging awkward si Mandy Zimmer.
Mas mabuti pa sana kung walang sinabing kahit ano si Harvey York ngayon. Pero ngayon ay nagsalita siya, nag-alok ng $15 para mabid sa di umano sa isang peking painting. Siguradong kakalat ang insidenteng iyon sa mga tao na nasa upper circle ng Niami. Pagkatapos, ang pamilya Zimmer ay magiging katatawanan para sa iba. Sa sandaling iyon, may nagpaalala sa auctioneer, hindi nagtagal, ay agad niyang sinabi, "Mabuti, sir, nag-offer ka ng presyo ng $15 ngayon lang. Tingnan natin kung may hahabol pa para mag-offer ng mas mataas na presyo." $15 alauna, 2:00, 3:00, sir, congratulations. Sa iyo na ngayon ang The Rocky Mountains, Landers Peak. Pwede kang pumunta mamaya sa backstage para bayaran ito. Magalang na sinabi ng auctioneer, hindi may kakaila, ang kanyang pag-uugali ay napakabuti kung sa paano siya naglingkod sa iba. May isang tao ang biglang tumawa, sa tingin ko ay hindi na kailangan yan. Hindi ba $15 lang yan, sabihan mo na lang siyang bayaran yan ngayon? Tama yan, kung hindi mo siya sisingilin ngayon, baka hindi na niya ito mababayaran mamaya. Malulugi ang auction ninyo. Imposible para sa inyo na magkaroon kayo ng deal na ikalulugi ninyo, mayroong panunuya at pagtawa kahit saan. Para sa kanila, pinahiya silang mga mula sa upper class ng naging aksyon at ugali ni Harvey. Labis na naging awkward ang auctioneer, natakot nga siyang baka walang $15 si Harvey, matapos siyang sandaling mag-atubili. Marahan niyang sinabi, "Sir, totoo bang wala kang $15 na hawak? Ganito na lang, pwede niyo bang bayaran na ito ngayon?" Kabanata 153. Walang kahit anong kalokohang sinabi si Harvey York. Sinubukan niya lamang kunin ang pera sa kanyang bulsa. Matapos ang ilang sandali, nakahanap lamang siya ng $15. Pagkatapos ibinigay niya ang $15 sa babaeng auctioneer, na tila hirap bitawan ang pera. Hindi niya mapigilan iyon, pagkatapos ng lahat, mayroon lamang siyang $15 na cash sa kanya sa ngayon. Isang malakas na tawanan ang narinig, nakakatawa talaga ito. Meron nga talagang bumili ng The Rocky Mountains, Landers Peak sa halagang $15 lamang. Masyado kang maingat sa pagtatago, natatakot ka bang mawala ng pera? Kaya natatakot kang mawala ng pera dahil $15 lang ang laman na meron ka sa iyong bulsa, hindi ba? Harvey, kailangan mong alagaan ang painting na yan. Bibisitahin ka namin kapag libre kami para lang i-assess yan. Kung sa bagay, isa yung legendary Round World painting na nagkakahalagang $15. Tumawa ang taong iyon pagkatapos parehong tumawa sina Jake Surrey at Wyatt Johnson. Nakakatawa talaga si Harvey, umaarte ba siya sa teatro? Kalaunan, walang pakialam si Harvey sa kanila, pero matapos niyang makitang lumala ang facial expression ni Mandy Zimmer, nagawa niya lamang ang mapabuntong hininga at kalmadong sinabi, "Ngayon kahit sino ay pwedeng mag-assess ang halaga ng kung anumang mga kayamanan dahil lang may alam silang kaunting mga kwento." Biglang umihip ang hangin na tila may hatid itong isang misteryosong pagbabago. Biglang bumaling ulit ang tingin ng lahat kay Harvey. Wala na ba sa tamang pag-iisip ang lalaking ito? Paano niya nagagawang sabihin pa rin na authentic ang The Rocky Mountains, Landers Peak ngayon? Nasiraan na ba siya ng bait? Nakatuon siya sa yaman. Sa tabi nila, napuno din ng paghamak si Wyatt, hindi man niya nakuha ang pagkakataong pahiyain siya. Dahil dito, kumilos si Harvey na para bang kulang pa ang kahihiyang natanggap niya ngayon. Sa sandaling iyon, binigyan niya kaagad si Wyatt ng pagkakataong pahiyain siya ulit. Siya ba mismo, ang naghahanap nito, gusto ba niya talagang mapahiya ulit? "Mandy, pwede mo ba siyang pigilan sa pagsasalita, masyado siyang nakakahiya." Sa sandaling iyon, hiyang-hiya si Cecilia Zachary, nakangiti din siyang tinitigan ng iba dahil kay Harvey. Nabalisang sinabi ni Mandy, dahil nagsalita siya, baka may sarili siyang dahilan. Sa sandaling ito, hindi alam ni Mandy kung bakit niya nasabi yon. Dahil ba mas maganda na ang impresyon niya kay Harvey ngayon? Hindi pinansin ni Harvey si Cecilia, sandali lamang siyang tumingin ng marahan kay Mandy. Pagkatapos ay tumawa siya at sinabi, "Kung pag-uusapan natin ang kwento sa likod ng The Rocky Mountains, Landers Peak." May pangalawang painting nang matanggap ni Yael Woodford ang The Rocky Mountains, Landers Peak. Sinubukan niyang gumawa ng replika ng painting. Pagkatapos nyon, ang The Rocky Mountains, Landers Peak na pinasa sa mga sumunod na henerasyon ay ang replika na ginawa niya,
kasama ang dalawang natitirang painting na nasa dalawang museo. Actually, iyon ang mga labinang ni-replicate ni Yael. Hindi ko sinasabing pangit ang mga lobby, pero ang mga iyon ay pawang mga replika. Ano ang ibig niya bang sabihin ay ang The Rocky Mountains, Landers Peak na alam ng lahat ay isang replika? Ibig sabihin ba nito ay ang The Rocky Mountains, Landers Peak na nasa harap nila ngayon ay tunay? Biglang gumawa ng ingay ang lahat, maraming tao ang nagsimulang talakayin yon. Bahagyang nagbago ang facial expression ni Wyatt, pagkatapos ay sinabi niya ng may malamig na ekspresyon. Mr. York, anong ibig mong sabihin doon? Sinasabi mo ba sa lahat na ang dalawang painting ng The Rocky Mountains, Landers Peak na nakatago sa dalawang malaking museo ay pawang mga replika lamang, kahit na in-appraise yun ng mga kilalang eksperto? Pero ang painting na binili mo sa halagang $15 ang tunay. Tama ba? Talagang nakakatuwa ka, paano mo nagawang magsabi ng mga ganoong bagay? Tanungin mo ng maayos ang sarili mo, naniniwala ka ba sa mga sinasabi mo? Nang sinabi niya yon, maraming tao ang isa-isang nagsipag tanguan. Makatwiran at lohikal ang sinabi ni Wyatt, ang tunay na The Rocky Mountains, Landers Peak ay naipasa sa loob ng maraming taon. Paanong ang dalawang painting na iyon ay pawang mga replika lamang? Kung mga replika lamang ang mga painting na iyon, ibig sabihin ba nito ay mali ang pagkaka-appraise ng mga eksperto pagkatapos ng mga taong ito? Paano ito naging posible? Sa sandaling iyon, bahagyang sumimangot si Rosalie na Iswell. Pagkatapos ay sinabi niya sa malalim na boses, Sir, hindi ako sigurado kung nakita mo na dati ang The Rock Mountains, Landers Peak. Pero mapalad ako na malapitang na-inspeksyon ang The Art of Yael Woodford dati. Talagang estilo ni Albert Bierstadt iyon pagdating sa drawing paper na ginamit, sa kung paano ginamit ang mga watercolor, at sa paraan ng pagpinta sa landscape. Isa pa, kaya ring malaman ang edad niyon sa pamamagitan ng carbonating. Malinaw ang kanyang sinabi, talagang ang nakita ni Rosalie dati ang authentic na painting. Dahil nakita niya ang authentic na painting, ibig sabihin nito ay ang painting na nakuha ni Harvey sa halagang $15 ay isang peke at wala ng iba. Ayon sa sinabi niya, gumawa na ang madla ng kanilang pinal na paghatol at desisyon. Pagkatapos niyon, naging maingay ulit ang madla. Sinasabing si Miss na Iswell ay isang pambihirang eksperto mula sa bagong henerasyon ng mga appraiser sa ating bansa. Totoo nga, walang pagkakataon ang isang ordinaryong appraiser na malapitang mainspeksyon ang The Rocky Mountains, Landers Peak. So ang ibig bang sabihin nito na ang painting na nasa harap natin ay isa talagang bagay na mabibili mo online at hindi man nagkakahalaga ng $15? Isang malakas na tawa ang narinig, nagtawanan ang lahat. Grabe ang hiyang naramdaman ni Mandy, pagkatapos ay hinawakan niya ng bahagya ang mga manggas ni Harvey at sinabi sa mahinang tinig, Harvey, huwag ka nang magsalita pa. Hindi mo nga alam kung paano mag-appraise ng kayamanan at mga antique. Isang malaki at maimpluwensyang pamilya sa lalawigan ang mga na-Iswell. Hindi natin pwedeng ma-offend sila, medyo maimpluwensya at malakas ang katayuan ng mga na-Iswell sa larangan ng mga antique sa Southlight dahil mapagkakatiwalaan ang mga sinasabi nila. Kung makikipag-argumento sila sa mga na-Iswell tungkol sa mga bagay na iyon, anong benepisyo ang makukuha nila? Bumili ka ng painting sa halagang $15, hindi kita sisisihin dahil doon. Pero kung igigiit mong authentic ang painting na iyan dahil sa iyong dignidad at reputasyon, sumusobra ka na. Habang iniisip ang mga ito, tila nawala ang bihira at konting pagtingin ni Mandy kay Harvey, nang makita ni Jake ang facial expression ni Mandy sa sandaling iyon. Nagningning ang kanyang mga mata. Sinabi niya pagkatapos, Harvey, bakit pilit mong ginigiit na authentic ang painting na ito? Kailangan mo talagang magpakita sa amin ng isang solidong katibayan. Kabanata 154. Habang sinasabi yun ni Jake Surrey, tila ang kanyang masamang plano ay matagumpay. Hanggat pinapahiya si Harvey York, tiyak na gagamitin niya ang pagkakataong yun. Ngumiti si Harvey at kanyang sinabi, Ladies and gentlemen, sigurado akong kilala niyo si Albert Bierstadt na isa sa mga pinakatanyag na landscape painter na pinakakilala sa kanyang marangyang, nakamamanghang mga tanawin ng mga bundok. Ang mga watercolor na mga painting na ginawa niya ay talagang pambihira, simple pero malalim. Isa pa, ang kanyang style ay batay sa maingat na detalyadong painting na may romantic at glowing na lighting. Iyon ay ang legendary na luminous technique, ginawa nitong Magnifico,
elegante, at boundless ang mga painting niya. Pakitingnan ito, hindi ba ang painting na ito ay eksakto sa kung paano ko ito inilarawan? Narinig ng iba kung paanong makatwiran at lohikal ang sinabi ni Harvey. Sa sandaling iyon, sinulyapan nila ang painting nang hindi namamalayan. Napagtanto nila na ang painting ay eksakto sa kung paano ito inilarawan ni Harvey. Si Wyatt Johnson ang nag-iisang malamig na tumawa, paano ito, nagagawang sabihin ng lalaking ito. Hindi ba niya alam na karamihan ng mga painting na binibenta online ay na-print gamit ng mga high definition na mga printer? Kayang-kaya ng isa na mag-print ng painting na katulad ng orihinal. Sa sandaling iyon, ngumiti lamang si Wyatt pero walang kahit anong sinabi. Sigurado siya na gusto lang ni Harvey na magpakitang gilas. Akala niya ay nais ni Harvey na mag-iwan ng impresyo na sulit ang ginastos niyang $15. Kaya sinubukan niyang magpakita ng may kredibilidad siya dito. Bukod dito, galing sa isang pamilyang kilala sa larangan ng mga antiques sa maraming henerasyon si Rosalie na Iswell. Palagi siyang seryoso pagdating sa pag-appraise, sa sandaling iyon, hindi niya mapigil ang sabihin, totoo ang sinasabi mo. Pero ang problema ay peke ang painting na yan anumang mangyari. Kung gusto mong suriin ito batay sa style na pagpinta, kahit anong photograph ng orihinal na painting ay literal na may parehong epekto. Kung gusto mong ipilit na ang painting na nabili mo ay authentic, kailangan mong magbigay ng ebidensya, di ba? Kung magagawa mong magbigay ng ebidensya ngayon, gagawin ko ang gusto mong gawin. Kung hindi mo magagawa, gusto kong gumapang ka sa pako at humingi ng paumanhin sa akin. Sigurado kang ayos ka lang na gawin ang kahit na ano? Kahit na hilingin ko sa iyo na tawagin akong ama mo. Malamig na sinabi ni Harvey, oo, kinimkim ni Rosalie ang labis na galit. Basta't makakapagbigay ka ng tamang ebidensya at maipakita na authentic ang painting na ito. Wow, pagkasabi niya nito, ay nagkagulo ang mga taong nandoon. Nagtataka silang tumingin kay Harvey, gaano katapang ang live-in son-in-law na ito. Paanong may lakas siya ng loob na sabihin ang ganyang mga bagay? Naghahanap talaga siya ng gulo, oo, pero kailangan mong magbigay sa amin ng ebidensya. Sa tingin ko ay inutil lang talaga ang live-in son-in-law na ito. Walang kwenta talaga siyang piraso ng basura, akala niya ay pwede siyang umastang mayabang at magpakitang gilas dahil lang may ilang impormasyon siyang nahanap online. Gayunpaman, hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng appraisal. Pareho mong kailangan ng rason at logika para mag-appraise ng mga kayamanan. Hindi iyong puro kabulbulan lang ang mga alam mong ikwento. Tunay ngang isa siyang walang kwentang basura, tingnan mo kung paano siya magyabang. Grabe ang kamanyakan mo, ang kapal niyang sabihan si Miss na Iswell na tawagin siyang ama niya. Sumusobra na talaga siya, habang pinapakinggan kung papaano pinag-uusapan niyo ng iba, na mula ang pisngi ni Mandy Zimmer. Hindi niya mapigil ang lumapit at sabihin, Miss na Iswell, huwag ka sanang magagalit. Ako na ang humihingi ng paumanhin para sa asawa ko. Wala siyang alam tungkol sa mga antik, huwag mo sana siyang pansinin. Talaga ba, wala siyang alam tungkol doon, anong karapatan niya para magsalita ng kalokohan dito? Palaging sinisira ng mga taong nagmamarunong ang reputasyon ng trade of appraisal tapos wala pala silang alam. Sabi ni Rosalie nang may malamig na facial ekspresyon. Sa parehong oras, sinabi ni Wyatt, Harvey, kung sa palagay mo ay may nagkamali sa iyo dahil lang sa $15 mo. Bibigyan na lang kita ng $15, live-in son-in-law ka lang. Huwag kang magyabang at gumawa ng gulo dito, malamig na ngumiti si Harvey. Pagkatapos ay tumalikod siya para tingnan ang auctioneer at sinabi, dahil akin na ang painting na ito, pwede ko bang ilabas ito para ma-appraise ito? Tumango ang auctioneer at sinabi, kayo pong bahala. Nang sinabi niya yon, sumenyas si Harvey sa mga staff para tanggalin ang tempered glass, at ang The Rocky Mountains, Landers Peak na nasa loob ay wala sa tila kulungan nito. Dahan-daang nagsuot ng pares ng transparent gloves si Harvey. Nakapako ang tingin ng lahat sa kanya, pagkatapos ay naglakad siya palapit sa painting at inunat ang kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang kanyang kamay para dahan-daang itupi ang isang sulok ng The Rocky Mountains, Landers Peak. Nagtaka ang lahat, ano ang gustong gawin ng lalaking ito? Ganyan mo ba i-appraise ang isang kilalang painting? Kung kaya mong i-appraise ang isang kilalang painting sa pamamagitan ng pagtupi ng maliit na bahagi nito,
edi literal na pwedeng maging isang appraiser ang lahat. Isang malakas na tawa ang narinig. Harvey, nababaliw ka na ba? Sa tingin mo ba ay umaarte ka sa isang drama dito? Tinupi mo ang isang sulok ng painting na yan. Sa palagay mo ba ay kaya mong magtupi ng bulaklak dito? Si Wyatt ang unang tumawa. May mga similar na mga teknik na pinakita sa TV. Ngunit hanggat ang isang tao ay may kaunting kaalaman sa mga antigong bagay, alam nila na ang isang teknik na tulad nito ay isang kabaliwan at katawa-tawa. Hindi kayang pigilan ni Jake ang kanyang tawa. Talagang nakakatawa si Harvey. Sa tingin ba niya ay umaarte siya sa isang teatro? Isa pa, nalibang ang iba, at ngumiti din sila. Akala nila ay may kung anumang salamangkang nakatago si Harvey. Iyon pala ay pumunta lamang siya doon para bahagyang tupiin ang painting. Ano ang sinusubukan niyang patunayan? Maaari ba siyang kumilos ng mas propesyonal kung nais niyang magpakitang gilas doon? Ngunit nang napuno ang lahat ng paghamak, biglang napuno ng pagtataka sa malamig na mukha ni Rosalie na Iswell. Nang makita ang kilos ni Harvey, labis siyang namangha at nagulat na nahihirapan siyang magsalita. Iyan ba ang plum authenticity twist? Biglang nasabi ni Rosalie na Iswell. Hindi ba yan ang legendary technique, ang plum authenticity twist? Halos ilang taon nang nawawala. Nagulat si Rosalie na Iswell sa ipinamalas na kilos at galing ni Harvey York. Kung ganun ito nga ay isang tunay na painting ni Albert Bierstadt, kamangha-mangha ang lalaking ito. Isa ba siyang master of appraiser? Nagulat ang lahat ng madla sa mga huling sinabi ni Miss na Iswell.